Ano kung ang US hindi lang pinakamakapangyarihan, kundi sila talaga ang kumokontrol sa mundo? Alam mo ba na hindi lang simpleng malakas ang United States? May mga nagsasabi, sila ang bansang kayang magdikta kung ano ang mangyayari sa mundo. Paano? Simulan natin sa pera. Hindi lang mayaman ang US, ang mas matindi, ang US dollar ang sentro ng global economy. Kapag gusto mong bumili ng langis, makipag-trade o mag-ipon ng reserve, dolyar ang ginagamit. Ibig sabihin, kahit hindi ka taga-US, hawak pa rin nila ang galaw ng ekonomiya mo. Kaya kapag bumagsak o lumakas ang dolyar, damay ang buong mundo. Ngayon, tanong, kapangyarihan ba yan o kontrol? Sunod, militar. Alam mo ba na ang US ay may mga base sa iba't ibang bahagi ng mundo? Hindi lang nila dinepensahan ang sarili nila. Nasa posisyon sila na kaya nilang umabot kahit saan. At kapag may gulo sa isang bansa, pansin mo ba? Madalas, may involvement ang US, direkta man o hindi. Ngayon isipin mo, protection ba yon o impluensya? Pangatlo, teknolohiya. Yung cellphone mo, apps mo, social media mo, malaki ang chance na galing sa US. At dito, nagiging mas malalim ang usapan. Kasi hindi lang produkto ang hawak nila, impormasyon ang hawak nila. Ano ang nakikita mo? Ano ang trending? Ano ang pinaniniwalaan ng tao? Kapag kaya mong impluensyahan ng impormasyon, kaya mo ring impluensyahan ng isip ng mundo. At pang-apat, kultura, movies, music, trends, hindi mo napapansin. Pero unti-unti mong tinatanggap ang paraan ng pamumuhay nila. Ito ang tinatawag na soft power. Hindi ka pinipilit, pero sumusunod ka. Ngayon, eto na ang pinakamatinding tanong. Kung ang isang bansa ay may kontrol sa pera, may lakas sa militar, may impluensya sa impormasyon, at may hawak sa kultura, makapangyarihan lang ba sila? O sila na ang nagseset ng rules ng mundo? Pero hindi lahat sang-ayon dito. May mga bansang lumalaban, gustong kumawala sa impluensya ng US. At dito nagsisimula ang tensyon, mga conflict, at minsan, digmaan. Kaya ngayon, hindi na lang ito simpleng tanong kung sino ang pinakamalakas. Ang tanong na talaga ay, sino ang tunay na may kontrol? At kung isang araw, mawala ang kapangyarihan ng US, magiging mas malaya ba ang mundo? O mas lalo itong magugulo? Dahil minsan, ang pinakamalakas na bansa, hindi lang basta protektor, pwede rin silang maging tagapagdikta. Ikaw, sa tingin mo, kailangan ba ng mundo ang US para manatiling maayos? O sila mismo ang dahilan kung bakit may gulo? Thank you for watching.